Magandang araw muli sa inyong mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay, panunood, pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ang ating pag-uusapan sa videong ito ay itong katatapos lang na AVC Cup na kung saan nagtapos yung ating bansa bilang bronze medalist kasi natalo tayo doon sa sa kontra Kazakhstan kahapon na kung saan is sobrang dami ng error, but anyway nakalaban natin itong Australia para sa bronze match at naipanalo nga ng Pilipinas sa loob ng 3 sets, and yung last na set is 25-7. 25 yung Pilipinas at 7 yung Australia. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is itong sila Toots Carlos, sila Alyssa Valdez at si Gemma Galanza. Kasi sobrang dami po ng fans ng volleyball dito sa Pilipinas ang naghahanap sa kanila bakit wala sila bilang representative ng ating bansa para lumaban dito sa ibang koponan ng ibang bansa. Kasi alam naman natin na magagaling din itong mga players ng Creamline, pero ating napag-alaman na mas inuna pala nila yung pagbakasyon. Walang doubt dito sa kailang galing at husay talaga sa paglaro ng volleyball, kasi in fact doon nga sa previous na liga is from 4th place nung semis is napaangat nila hanggang sa sila yung mag-champion kontra dito sa Chocomocho. And maraming lang kasi ang nanghinayang kung bakit hindi sila kasali, kasi alam naman natin na malakas talaga ang hatak sa masa ng itong mga players ng Creamline. And in fact tuwing 'di ba maglalaro ng liga dito sa ating bansa is talagang puno yung mga stadium at mga coliseum, but ngayon is wala sila. Okay, so marami ang naghahanap at nagtataka at bakit itong buti na lang talaga si Gia de Guzman is naglaro sa Japan, kasi kung hindi siya naglaro sa Japan at dito siya sa Creamline baka na impluwensyahan ng kanyang makasamahan at hindi pa makapaglaro at wala pa tayong talagang kinikilalang best setter, kasi si Gia de Guzman yung best setter dito sa ABC Cup at itong spiker naman, best spiker ay si kanino itong bagong product ng UAAP. So maganda na lang talaga at si Gia de Guzman yung naging setter at nahasa siya ng husto doon sa Japan at hindi siya nakapaglaro sa Creamline. So blessing in disguise na rin yun para sa kupunan ng Team Alas. And atin palang napag-alaman na before noong AVC Cup, kasi 2 weeks lang yung preparation ng ating bansa, but despite na 2 weeks lang is talagang nag-bronze medalist pa tayo at sinasabi nga na makasaysayan daw or historical daw yung pagkapanalo ng Pilipinas dito sa nakaraang liga. At napag-alaman natin na before noong nag-practice, kasi inoferan pala itong sila Valdez, sila Gemma Galanza at si Toots Carlos at yung ibang mga players pa na may potential din dito sa laro, is nag-decline pala sila personally at hindi nila tinanggap yung offer. Kasi doon sa Twitter, sa X is marami ang mga panawagan na paalisin na itong si De Brito, kasi marami daw yung mga players na kung saan is binabangko lang at hindi pinapalaro. Kasi mga kapolitika, ang ating komento dito is ganyan naman talaga ang laro sa volleyball. Even sa international stage, maraming mga magagaling na players doon, even yung mga magagaling na coach is binabangko even yung mga magagaling na players, kasi hinahanap yung chemistry ng laro. Hindi naman porket magaling siya dapat siya, kasi hindi lahat ng laro is kayang kunin yung timpla or yung chemistry ng laro. Dapat yun, may chemistry na kung saan convert into points yung paging galing ng isang player. Ganun po yun. So dito sa sa side ng Creamline is no doubt yung kailang paging galing, kasi noong nakaraang mga liga daw nung International League is binangko daw itong si Gemma Galanza. So siguro nagtampo yung mga fans at sobrang daming galit talaga dito kay De Brito. But all the while, all of a sudden after nitong liga is umugong at sobrang dami na po nang nananawagan na kung saan i-extend na patunayan ni De Brito na kung saan is
after nitong mga trainings, after nitong mga pangbabash sa kanya is napatunayan niya deserve siya na i-extend at i-renew yung kanyang contract kasi yun ang panawagan ng mga volleyball fans. Kasi nung sa mga previous na liga na kung saan nangulilat talaga yung Pilipinas kasi hindi pa alam yung coach talaga, kasi kailangan naman din talaga magstay ng coach dito sa ating bansa para malaman yung laro. Kasi itong si De Brito is no wonder taga Brazilian, at alam naman natin ang Brazil is isa sa mga pinakamagagaling sa buong mundo when it comes to volleyball. And in fact, yung team nga nila ngayon na kung saan yung sa women's team nila sa VNL is undefeated pa. Okay, so and sa buong mundo hindi sila nalalaglag sa top 3 or top 5 yung kanilang So proven and tested na rin itong si De Brito, and agree rin ako na i-renew yung kanyang contract despite sa mga bashing. Kasi yung mga bashing naman noon is na napalitan na ngayon ng pagpupuri dito kay De Brito sa galing at husay niya kasi meron ring aminin man natin o hindi, meron rin talagang talagang ambag ang yung coach na kung saan is bihasa, especially yung saang bansa siya nanggaling kasi powerhouse nga itong Brazil. At ang masasabi rin natin dito, ano ang ating opinion at ano ang ating masasabi at personal take ko mga kapolitika is okay na sa akin itong kasalukuyang player natin ngayon, itong sila Canino, sila Gagate, kasi mga baguhang player, and even nga itong si Paniki, 'di ba? Siguro kung hindi lang tayo nagpaulan ng error kahapon sa Kazakhstan, baka tayo pa yung lumaban sa baka na 5 sets pa natin at natalo natin yung Kazakhstan, at tayo pa yung lumaban dito sa Vietnam for gold award. So itong mga batang players is okay na ako dito, at wag nang haluan ng ibang yung kung ayaw naman talaga at hindi willing na maglaro. Kasi marami rin nagpupush na kung saan isali daw itong sila Toots Carlos, especially yung mga yung mga fans ng Creamline na isali daw itong sila Toots Carlos, Gemma Galanza at Alyssa Valdez. Pero but for me, ito po ang aking personal na opinion, at whether you disagree or agree, para sa akin is okay na ako dito sa players ng Team Alas, kasi napatunayan naman na kung saan even wala itong mga tenured agents, kasi amin natin sa hindi, itong mga tenured players na ito is medyo mabagal na rin kumilos, at syempre nagkakaedad na rin sila, ibang-iba pa rin yung lakas at bagsik dito sa mga sa mga baguhang players na part ng UAP, kasi mabibilis pa yan at malalakas pa pumalo. At doon nga nung nakarang buwan ang sinasabi is baka malapit nang mag-retire itong si Alyssa Valdez. So maybe it's time na din for new generations na i-build up ito, kasi napatunayan naman na even wala sila is kaya naman pala, as long as how much more kung may proper training pa. Siguro mas mahaba yung span ng training, maybe mga 2 months, kasi itong mga ibang bansa just like itong mga Vietnam, mga Kazakhstan is taon-taon or buwan-buwan pa po yung training nila para ma-achieve talaga yung chemistry at yung tamang laro sa volleyball. So yun dapat din ang gagawin ng Pilipinas in my own opinion. Okay, so whether you agree or disagree, para sa akin is okay na ako dito sa Team Alas. At maybe kung may mga ihalo man na mga players dito sa kupunang ito is siguro yung mga bagong players na lang ng UAAP instead na dito sa mga tenured na mga players. Okay? At agree rin ako na kung saan is i-renew itong si De Brito. Okay? Kasi napatunayan naman na sa tamang panahon pala at sa tamang training is kaya naman palang umangat ng Pilipinas sa international court. So yun lamang mga kapolitika ang aking opinion at aking personal na take dito sa hindi pagsali nila Valdez, nila Gemma Galanza at ni Toots Carlos sa ABC Cup. Kayo, ano ang inyong masasabi? Payag ba kayo na isali pa sila sa national team ng Pilipinas or hindi? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.